focus mo mga tol. Pagka marami kang app, kasi ang dami mong binaban, yung acceptance rate mo bababa masyado. Tsaka kay Joyride mga tol, no, priority talaga ni Joyride yung naka-auto accept. Tulad kanina, sa akin pumasok yung long ride, parang kailangan mo rin maka 90. Kaya ba yun mga tol? 90 sa Joyride, 90 sa Angkas sa linggo. Syempre iba kaya nila, no, 180 rides sa isang linggo. Eh pag normal na rider lang, set aside na natin yung mga halimaw na rider, kasi mga halimaw yun eh. At nandito tayo ngayon sa Santa Rosa, home of the most traffic city, the most congested city of Laguna. Let's go. Mayaman kasi itong Santa Rosa mga tol, kaya lagi traffic dito. Hindi naman magta-traffic dito kung wala ang pera tong lugar na to eh. Kaya nandito rin tayo eh. Oh, dito na tayo mag-aantay sa Eskinita. Di ba tayo masaksak dito? Doon tayo sa may ano? Doon tayo sa may... Dito tayo banda. Ano kasi baka masaksak tayo dito eh. So yung mga tol, no, kung nasubaybay nyo yung mga naraang vlog natin, di ba nag-apply tayo kay Angkas? Eh di yun, dalawa na ano natin, dalawa na yung app natin. Ayun, na-realize lang natin mga tol, na kala natin mas mapapalaki yung kikitain natin, di ba, pagka dalawa yung app natin. Pero unti-unti pala yung ano, no, unti-unti pala luminipis yung margin ng kita natin. Halos sa commission na lang napupunta. Kala ko din dati kasi okay, talagang may kita, no? Di ko napapansin ng mga nakaraan, no, na binabayan natin yung dalawa nating app. Parang tinatagalan tayo sa commission eh, no? Doon na lang napupunta. Yung mga tolo, isa-isay natin yan. Kung anong mga bagay na ano, na nagiging dahilan ng downfall natin, no? Pagka dalawa app natin. Sa case ko, dalawa app ko. Yung iba, tatlo pa mga tol, no? Tsaka yan ang masasabi ko, no? Hindi na uubra ang multi-homing. Hindi na siya uubra mga tol. Kala nyo lang, dami niyong biyahe. Pero, siguro kung halimaw kayo, no? Syempre, wag na natin isama yung mga halimaw dito. Out of the, ano na sila. Yung normal na rider lang, mga tol. Kagaya ko, normal na rider lang ako. Hindi ako halimaw. Hindi dalawa pamilya ko, mga tol. At lagi ako nauwi sa bahay. Yun, mga ganong rider, mga typical na rider lang. Huwag na yung mga halimaw. Bang usapan na yun. Baka kahit tatlo pa up nun eh, tad-tad pa rin ang incentive na nakukuha ng mga yun. Kasi nga, mga halimaw nga sila, di ba? Pick upin lang natin to si sir. Parang natid ko na to dati si sir eh. Pero natid ko to dati, gabi. Ito nga, si sir. Tanda ko to si sir. Si sir, dito na lang sir. So yun mga tol, back to the topic. Pag-usapan natin for today's video. So yun nga mga tol, no, para sa akin, no, hindi na din talaga gagana yan yung multi-homing na yan mga tol, no. Siyempre, na-realize lang natin yun nung nag-multi-homing na tayo, nung nagdala-dalawa na tayo ng app. Nag-angkas Joyride na tayo. Angkas ni Joyride. Yung naging ganun na tayo mga tol. Doon lang natin na-realize na wala na, hindi na to ubra mga tol. Siguro doon nga sa iba, no, kagaya nga na sinabi ko doon sa una, no, doon sa mga halimaw. Pero wag na natin isama yung mga pre, mga halimaw nga yun eh. Kahit sa may lagay na platform yun, pwede yung mga yun. Ang mga normal na rider lang tayo eh. Pang mga ano lang ako, mga 300 rides lang yan. Pwede na yan. Di ako nag-700 rides. Di ko kaya yun. Kaya mga tolo, para lang to sa mga normal na rider lang. Kung di ka normal na rider, kung ka na. Joke lang. Yung mga mabilis lang ma-achieve, no? Yung mga 300 rides. Ayan, mga ganon. Monthly 300 drives. Mga ano na yan. Malinis ng 25 kiyaw doon. Mga ganon. 250 rides ko, magkano na yun? Malinis na 20 kiyaw yun. Okay na din, di ba? Average of 6 hours lang ako na biyahe. Di ba? At isang app lang yun mga tol. At doon napapasok yung number 1 natin, no? Kung bakit hindi na uubra ang maraming app ngayon mga tol, no? Kasi mga tol, sa akin kabagay, si Joyride naman is flat lang siya na 18% mga tol. Pero ako, no, achieve pa rin Master or Legend mga tol. Minsan 18% ako pagka wala talagang biyahe. Minsan nagle-legend, no, pagka yung sure may nasimulan mo na yung buwan na okay siya, diba? Hindi ka na naghahabol. 300 rides yun yung legend para mag 16%, diba? Doon napapasok yung
kailangan mo mag-focus. Mawawala yung focus mo mga tol pagka marami kang app. Kasi ang dami mong binabantayan syempre. Hindi napapasok yun. Magbubukas ka ng Joyride, magbubukas ka ng Angkas, tapos bubuksan mo rin yung Mubit mo. Ilang ano lang yun mga tol. Ilang segundo lang yun bago mawala yung booking, diba? Kay Joyride 30 seconds lang. Kaya Angkas 30 rin ata. Di ko napapansin eh. Yung mga tol, no, ano talaga, mawawala ka sa focus mga tol. Imbis na isa lang yung binabantayan mo, tayo mo binabantayan. Ngayon, pag nagkasabay-sabay na may pumasok, syempre pipili ka lang dun sa isa. Habang binabaybay natin to mga tol, no, pag-usapan na natin yan ha. Yung sinasabi ko kanina na mawawala ka talaga sa focus, no. Pagka dalawa up mo, kaya tatlo pa, isipin mo na lang mga tol, no, habang nagdadrive ka, may pumasok sa'yo, syempre hindi ka naka-auto-accept nun. May pumasok sa'yo, di pipindot ka ng pipindot para makikita mo. Hindi ka tulad pagka isa lang yung up mo, pagka pasok sa'yo, kita mo agad kasi nakabukas eh. Ano matitignan niya sa kabila, ipipindot ka. Distracted driving na yan mga tol, delikado yan mga tol. Ngayon, bukod yun sa wala ka na sa focus, hindi ka makapag-focus sa isang app mo, mangyayari pa sa'yo, risky pa mga tol, prone sa aksidente, diba? Ito part naman nung nagdi-discussion kami ng patungkol dyan sa maraming app, kasi syempre tinanong kami, syempre ako nagtakas ako ng umay, may Joyride na ako, nag-apply pa ako dun sa Angkas, nung tinatrabaho nun. Nung nagdi-discuss kami mga tol, sabi nga na kaya against siya sa multi-owning mga tol, yung instructor ng Angkas, kasi pagdating daw sa aksidente, hindi daw malaman, kasi yung uniform, Angkas, tapos yung helmet, Joyride, tapos yung Mubit, ayot na yan, diba? Nalilito daw yung insurance kukunin. Parang ganito mga tol, pakita ko sa inyo si tropa, ito pero yung mga helmet niya, may trip naman mga tol, pero di natin alam kung anong booking niya, no? Pero uniform niya Joyride, yung helmet niya Angkas, tapos yung helmet ng customer niya Mubit, diba? Stick, yun ang pinapoint out ng instructor ng Angkas. Pag na-aksidente yun, kaninang sinong sasagot nun? Kasi chapsoy nga eh. Pero syempre dapat yung pinok ng customer, diba? Kaso pagka investigation na, wala, damay lahat, damay na yung mga tol. Isa pa lang yan sa maraming dahilan kung bakit wala na, hindi na talaga maraming up ngayon. So yun natid na natin si Sir Ramesh. Ewan ko, Indian national yun or Pakistani, hindi ko maintindihan. Ulit kasi ng ulo niya eh. Ito pala Leslie's, no? The Clover. So yun nga mga tol, no? Na-discuss na natin kung bakit yung number one is distracted ka, no? Sa pagka marami kang app, tsaka risky mga tol. Yung pangalawa para sa akin mga tol, no? Kung bakit hindi na siya advisable, no? Hindi na siya magandang gawin, it is yung hindi ka makakapag-auto accept mga pre. Yung acceptance rate mo bababa masyado. Yun ang pang second sa akin, para sa akin pangalawa yun, sobrang baba na acceptance rate mo, kagaya kay Angkas. May mga ganyan kay Angkas, kung ilang porsyento yung inaccept dun sa mga pinasok sa'yo, pinasok na booking sa'yo, hindi mo naman ina-accept, syempre malalaman nila yun. Tsaka kay Joyride mga tol, no, priority talaga ni Joyride yung naka-auto accept. Tulad kanina, sa akin pumasok yung long ride. Bakit? Kasi naka-auto accept ako. Ang daming katabing Joyride ni Sir, hindi lang siya makapunta doon sa mga mga nag-uumpo ka na Joyride doon sa pavilion, kasi hirap siya magtagalog eh. Diba? Kaya nakabook siya. Kung ka mga tol, pagaya nito, naka-auto accept ako mga tol. Kung naka-auto accept ka, pasok lang ng pasok ang booking sa'yo mga pre. Hindi yung kahit malapit pa rin, no? Kahit malapit lang yung pick up ka pa rin, accept decline ka pa rin, diba? At least doon, pagka isa lang ang app mo, naka-auto accept ka. Kahit di nila direct na sasabihin na binababa nila yung visibility mo sa pagkuha ng booking, pagka hindi ka nag-accept, ganun pa rin yan mga tol. Di may na-accept yung booking bababa pa rin nila yun, hindi lang nila sasabihin. Kay Joyride naman, unli-decline nga, kaso ang hirap mo naman papasokan ka ng booking pag di ka naka-auto accept, diba? Kung isa lang yung app mo, di paldo. Kasi naka-auto accept ka mas madali kang pasukan ng booking. Napakatarik talaga dito So yun, tsaka doon sa guidelines ni LTFRB mga tol, no? Di na tayo pwedeng tumanggi sa booking. Kasi nga public transport tayo mga tol Yung mga mananaka yung pinaglilingkuran natin. Yung mga
mga nasakay ng Joyride. Grabe naman, tarik naman eh. Hirap na hirap din yung rider ko dito eh. So yung mga tol, no, natalakay na natin yung pinakauna, yung mawawalan ka ng focus sa mga app mo, tsaka yung sa pagbiyahe na rin mismo, diba? Out of focus. Parang wala kang pinagtutuunan ng pansin na isa lang eh, kasi wala, dami mong app eh. Tapos yung pangalawa mga tol, no, natapos na rin natin is yung acceptance rate mga tol. Tsaka di tayo makakapag-auto-accept pagka marami tayong app. Sabi, anayin na natin yung pangatlo mga tol, at yung pinakamahalaga sa lahat. Para sa akin yung pinakamahalaga mga tol, no, na mawawala sa'yo pagka marami kang app. Mahirap ka makakuha ng incentive mga pre. Yun talaga. Dire mo yung mga tol kay Joyride. Kay Joyride pa lang tayo Kailangan mo maka 90 rides sa isang linggo. Eh kung normal ka lang na rider, no, kung hindi ka halimaw na rider, makakuha ka ba ng 90 rides kung dalawa, tatlo up mo? Di ba? Pero yun, okay lang yun kay Joyride, no? Kahit di mo makuha yun, okay lang. Kasi si Joyride ay 18% lang naman. Thank you, ma'am. Goods. Tulog, ginabi na tayo. Kaya na, San Pedro ko eh. So yun nga, no, back to the topic mga tol. Traffic kasi. Hindi ka makakuha ng mga incentive mga pre. Pagka ganyan, papalit-palit ka ng app. Tulad nga na nasabi ko kanina, no, 90 rides sa linggo bago ka makakuha ng 800 na GRP kay Joyride. Tapos sa angkas naman mga tol, kailangan maka 35 rides guys. Minimum na yon, madali-dali yon. Pero yon, 16% lang yung commission mo doon. Medyo malabo pa mag-compute si angkas, kaya medyo malaki pa rin talaga ang nakakaltas. Ngayon, kailangan mo ring galingan kasi may mga rookie tier siya, mga gold tier, platinum tier, at saka MVP, yung mga ganyan. Malalaking biyahe na rin yun. Parang kailangan mo rin maka 90. Kaya ba yun mga tol? 90 sa Joyride, 90 sa angkas sa linggo. Syempre iba kaya nila 180 rides sa isang linggo. Magkabilaan. Pag normal na rider lang, set aside na natin yung mga halimaw na rider. Kasi mga halimaw yun eh. Hindi na yun kasali sa usapan, syempre. Mga normal lang, mga tol. Tayo, normal na rider lang ako. So nga, ilang oras pa lang ako, gusto ko na umuwi. Yun nga mga tol, no? Tapos, pag hindi, ang masama pa nun mga pre, pag hindi ka nakakuha ng incentive, sobrang lugi mo. Hindi ka tulad siguro kay Joyride, hindi ka masyado lugi kahit di ka kuha ng incentive na yan kasi 18% pa rin naman yung commission mo kahit anong mangyari. Kapag kaya angkas mga pre, nako po, sabihin mong 35 rides ka sa ilang isang linggo, hindi din kaya mga pre. Gagawin mong part-time lang si angkas. Hindi kaya mga tol. Laki na talaga ng mawawala sa'yo pagka dala-dalawa up mo. Kaya ganun din talaga ang mangyayari mga tol, kahit pa sabihin ng LTFRB na ipagbabawal nila yung multi-homing. Ganun din talaga kakalabasan. Kasi mahihirapan na yung mga rider Mahirapan na yung mga rider na magdala-dalawa ng app kasi nga lugi na eh. Pero yun ako nagsisimula pa lang ako kay angkas nun. Isa nga nakakaltasan ako ng 25 pesos sa 90 pesos na biyahe 25 pesos ang kaltas sa akin, di ba? Kasi nga malaki yung komisyon. Mababawi mo yon mga kapag kumuha ka ng mga incentive. Ano mo makukuha yun kung dala-dalawa up mo, di ba? Kailangan mo talagang karirin si angkas. Kay Joyride naman, okay naman din kahit hindi ka kumuha ng mga incentive, no? Pero kung gusto mo mas mapalaki yung kita mo, kahit mag-legend ka man lang sana, di ba? 16%. Mabilis na yun kung full time ka naman kay Joyride eh. Ngayon mga preno, ako naman, napag-desisyonan ko na mag-stick na lang din talaga kay Joyride, no? Di na tayo nakakuha pa ng ibang platform pa kasi mahirapan nga tayo eh. Kay Joyride niya, pinakamalaking biyahe nasa legend lang, mga 300 rides lang. Hindi ako nakaka 400 kasi di naman ako nagmamaynila eh, di ba? Tapos sasamahan pa natin ang angkas. Joyride na lang tayo nag-stay mga tol. Di na natin binayan si angkas kasi nga wala tayo sa focus eh. Yung goal natin na mag 400 rides para makuha yung 15% tagagmana ni Joyride, yung mga 90 rides, hindi natin magawa kasi nga nakahati yung effort natin eh.
Diba? Wala nga sa focus mga tol. Kaya ganun. Ngayon mga tol, no, kapag ka pumili ka lang ng isang platform lang, makapag-focus ka na, diba? Hindi na mahati yung effort mo. Eh kung sa iba naman, pinagpipilitan nila na para hindi sila mawalan ng booking, diba? Kasi nga, minsan, mas malakas kay Joyride, malakas kay Angkas. Pero iba pa rin talaga pagka naka-auto accept ka mga tol, para pasok lang ng pasok yung booking. Kaya siguro nararamdaman natin na parang tumal. Kasi syempre, hindi ka naka-auto accept eh. Kaya Angkas din, ganun din. Tinabi na rin naman ng mga kagrupo natin na priority talaga naka-auto accept. Diba? Kaya dapat naka-auto accept ka. Kailangan natin yung incentive mga pre. Kasi doon natin mababawi yung commission eh. Yung binigay natin sa platform. Pakonsuelo na nila yun sa atin. Malaki talaga malulugi sa'yo. Kaya dito ako kay Joyride. Eh dun sa ibang platform kasi mga tol, no, medyo high intensive mga tol ang competition. Talagang parang nagkakaroon ka rin ng boss kasi kailangan mong kumuta, ganun. Parang nga din eh, may disguise nga din eh. Sinasabi nila doon, wala namang sa pilitan, no. Hindi naman sa pilitan na bumiyahe kayo ng bumiyahe. Pero nga tol, pag di ka bumiyahe, laki nang mawawala sa'yo. Kaya dito tayo kay Joyride mga tol. At hindi na tayo nag-multi-homing. Kasi nga tayo din lang mahirap pagka nagdami tayo ng apps eh. Tulad ngayon mga tol, makailan lang ako. 8 lang ako ngayon. Anong oras ako nagsimula? Hindi ko kasi kayang bumiyahe ng buong araw mga pre. Hindi nga kasi ako halimaw. Hindi ako mamaw kagaya ng iba. Pa kayang bumiyahe ng 24 hours, no? Mga mamaw yung mga yon. 12:46 ako nagsimulang bumiyahe mga pre. 12:46, anong oras pa lang? 6:30. Halos 6 hours pa lang ako nasa labas pero uwi na ako. Diba? You get the point. Ganun. Tapos sasamahan ko pa ng isa pang app. Diba? Lalong lumaki yung responsibilidad natin. Ngayon, kung part-timer lang kayo, lalo na sa mga part-timer, mga tol, huwag na kayo mag-dual app. Hotel. Focus lang kayo sa isa. Kasi malulugi talaga kayo sa komisyon. Yung kinikita nyo, doon na lang din talaga mapupunta sa komisyon tsaka sa gas. Lalo tumahal ang gas ngayon. Kaya yun lang. Sana na-gets nyo yung sinasabi ko. Nabot na rin tayo ng gabi eh. Sa biyahe. Nakarating naman tayo ng San Pedro kanina. May isang long ride tayo. Ay, bali dalawa pala. Isang 137 tsaka isang 172. Dalawa naman pala tayo. So yun lang mga tol, no? Sana na intindihan nyo nga yung sinasabi natin, no? Na pwede pa rin naman kung gusto nyo. Kaso nga mga tol, no? Sinasabi ko na doon nga lang mapupunta yung malaki talaga mawawala sa atin pagka nag-dual apps pa tayo. Kaya pagbabawal na rin naman yun eh. Kagaya nga nasasabi ko dun sa nakarang vlog ko, no? Nakarang video ko. Pumili na tayo. Kailangan na talaga natin pumili. Kung anong apps ba talaga yung pag-i-stayan natin, no? So yun lang mga tol, no? Bali dito na natin tapusin tong video na to. Sana may na-realize kayo, no? Tsaka doon sa mga bakbakero dyan, no? Mga halimo bumiyahe dyan, no? Hindi na ma-apply sa inyo to, no? Pero para lang kasi doon sa mga normal na rider lang. Lalo doon sa mga part-timer. So yun lang mga tol, no? Dito na natin tapusin to. Bali see you on next video mga tol, no? Cruise out, mga pare ko eh.